Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Balitang Business. Posibleng magkaroon ng karagdagan sa sahod sa Kalakhang, Maynila at mga kalapit na syudad sa Hulyo base sa mga nakaraang desisyon ng Regional Wage Board. Ayon kay Department of Labor and Employment o DOLE Secretary Bienvenido Laguesma, posible ngang magbago ang sahod subalit hindi niya sinabi kung magkano ito aabutin. Inaasahan ang Wage Board sa National Capital Region o NCR ay ilalabas ang kanilang desisyon para sa mga panukala na itaas ang daily minimum wage bago o sa araw ng Hulyo 16 o isang taon bago inilabas ang huling wage order. Kung maalala, noong Hulyo ng nakalipas na taon, inaprobahan ng NCR Wage Board ang 40 pisong increase kung saan umabot sa 610 piso ang daily minimum wage sa mga non-agriculture sector worker at 573 piso para sa mga agricultural worker. Nitong nakalipas na Pebrero, inaprobahan ng Senado sa ikatlo at huling pagbabasa ang panukala na magdadagdag ng 100 piso sa daily minimum wage sa pribadong sektor. Sa Kongreso, ilang panukala ang inihain para sa pagtaas ng sahod ng mga trabahador sa pribadong sektor mula 150 piso hanggang 750 piso. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ipinahihinto ng Securities and Exchange Commission o SEC ang operasyon ng 6 na finance and lending firms dahil bigo ang mga ito na magsumite ng requirements alinsunod sa Financial Consumer Products and Services Consumer Protection Act. Sa inilabas na pahayag ng SEC, nag-issue sila ng Cease and Desist Orders o CDOs laban sa 9F Lending Philippines Incorporated, E-Lending o E-Lending Lending Incorporated, Hovono Lending Corporation, Makati Loan Incorporated, Second Pay Financing Incorporated at ang Tekwang Lending Corporation. Paliwanag ng Regulatory Board, hindi nakapag-comply ang mga naturang kumpanya sa mga nakasaad sa Memorandum Circular and Orders gaya ng Impact Evaluation Report, pagkakaroon ng official email at contact number, disclosure of advertisements and reporting of online lending platforms, mechanism para sa mga reklamo at iba pa. Sinabi ng SEC ang mga kumpanyang ito kasama ang kanilang mga may-ari, operator, tagapagtaguyod, kinatawan at ahente ay inaatasan na agad na huminto sa pagsali, pag-promote ng kanilang negosyo sa pagpapautang sa pamamagitan ng internet o anumang media outlet. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Posibleng mag-issue ang Department of Agriculture o DA ng panibagong sugar order para pahintulutan ang pag-aangkat ng 200,000 metriko tonelada ng imported na asukal. Ayon kay Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ikinukonsidera niyang aprobahan ito sa buwan ng Hulyo. Paliwanag ng kalihim, layon nitong mapunan ang gap o ang inaasahang magiging kakulangan sa supply sa mga buwan ng Agosto at Setyembre. Sa pamamagitan ng importasyon ng asukal, masisiguroan niya na magiging sapat ang supply at mananatiling stable ang presyo ng asukal sa merkado. Oras na mailabas na ang bagong sugar order sa Hulyo, pararatingin ang imported na puting asukal bago mag-harvest season sa Oktubre para hindi maapektuhan ang mga local producers. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.